Hello guys! Okay, so ngayon is another unboxing. So for the month of November, alam nyo na yan kung ano yung nandyan. Naka-thumbnail na yan. So excited ako dito kasi parang ito yata yung kumbaga nung wala pa ako sa interest sa Middle Eastern or mga clone from Middle East. Isa to sa parang na-hype. So, alam ng fragrance community yan. Though, okay, 2 years ago, meron na akong Club de Nuit, which is, alam niyo naman ako, amateur. Hindi ko alam na ang Armaf is same as Latafa, Al-Haramain na mga clone company. Okay, so, hindi ako aware. Okay, sorry. Ang akala ko ano lang ang Armaf, parang niche. I mean, yung parang, niche na hindi nagko-clone. Hindi, alam ko eh. Sorry. Hindi, amateur nga kasi ako. So pasensya na. And, akala ko nag-umpisa ako kay Rasasi Hawas. So, akala ko doon ako nag-start. So, pero, unaware ako na meron na pala akong clone, which is yun nga, si Club de Nuit by Armaf. So anyways, so isa to sa na-hype, kung hindi ako magkakamali, top 5 or top 3 to sa mga na-hype nung time na yon. Pero medyo pahirapan yung pagkuha ko dito sa Saudi, or kung hindi man pahirapan, hinihintay ko siyang bumaba, or kasi nung una ko siyang sinearch, nasa ano lang yata to, 70 plus. Tapos nung bala ko na siyang i-order sa Amazon or noon, parang nag-increase siya ng mga 15 to 20 reals, which is umabot siya ng 90. So, inihintay ko siyang bumalik doon sa 70 reals range. Kaso talagang hindi na talaga siya bumalik. Dahil nga siguro in demand tong perfume na to. And sabi ko, nag-start ako summer. So, do may idea na ako sa kanya. Hindi ko pa siya naamoy. Completely blind buy ito. Pero, may idea na ako sa kanya dahil napapanood ko yung mga reviews sa kanya. So, sabi ko, parang mas bagay yon kapag mga fall, winter. Kasi nga, ganun. Doon siya bagay. Sa summer, hindi. Kasi nga, medyo malakas daw to. So, tingnan natin, malalaman natin yan. So, okay. So, start. So, ayan, bagong tapas tayo. Kung hindi ako nagkakamali, nag-start ako 2 years ago. Or, 2021. August 2021. Laging buko yung parang kimpi. Or kimpi. Yung hati. Parang, tama ba? Or napagupit na ako. Alam ko kasi puro lang ako trim. Pero hindi ako nagpapaano. Kasi naalala ko, yung gupit kong to is 2017. Huli ko yata ang paggupit na ganito. Yung talagang mataas, tabas, clean cut. Oo. Dati nga mas mataas pa yan. Talagang hanggang dito yan sa taas. Kumbaga parang 3/4, parang semi-kalbo. So, yan yung buko nung nag-Dubai ako. So, 2017. So, na-miss ko yung ganitong buhok. So, medyo nagsawa na ako dun sa buhok ko for, ano pa yun prior to COVID pa yun So, anyways. So, start na natin. So, ito ay nakuha natin sa Amazon. Again. Ayan. So, ano ba yung kukwento ko dito? Though, completely blind buy, and siguro makikwento ko lang dito is, meron. May naalala ko. Ayan. Maliban sa isa to sa nirecommend talaga sa akin. Unang-una nung mga, yun nga, mga followers ko na nag-ano sa akin na mag-start daw ako mag-review ng mga clones and dupes from Middle Eastern brands. Ayun. So, isa to sa nirecommend talaga. Mga una. Yan. So, ito yun. Ayan. So, namukha na natin.
So, kasi, wait, acid reflux. Yan. Sorry, hindi na ako nag-edit ha. Ayun, kung hindi ako nagkakamali, 2 months ago, basta or 2 to 3 months ago, basta bago ako mag-anniversary, mag-second anniversary, umorder na ako nito. And, hindi ko lang matanda kung noon or Amazon eh. For sure, noon yun. So, sa noon, may na-orderan ako, and ito yun, and ewan ko, ba't ako naniwala, too good to be true, naging 24 reals siya. 24 reals for ito. So, binili ko siya, and ginawan ko siya ng video. Hindi ko alam kung i-upload ko yun, kasi mukha na rin siyang bloopers ang dating, kasi talagang hindi ko talaga in-expect na counterfeit ang makukuha ko. Hindi ko in-expect kasi ang mura na ng mga Middle Eastern brand, tapos ika-counterfeit pa, so parang wala lang. O siguro nga dahil kasi in demand siya, trinay na rin siya i-counterfeit. And siguro inano nila yan kung makakalusot or hindi. So, sorry, hindi sila nakalusot sa akin. So, binali ko yon. Pero nagawa ko ng video eh. Pero gusto ko nga, pumapasok sa isip ko na i-upload. Kasi talagang wala talaga ako idea na makukuha ko counterfeit. So, talagang legit ang reaction ko doon. Ayan, kasi familiar ako sa packaging. Anyway, so pag-isipan ko, pwedeng isunod ko siya dito bago ko gawan yung 4 December. Kasi, okay, umorder pa ako isa. Ayan. In advance ko na. So, pag-isipan ko kung for December to or dalawa sila sa November. So, pag-isipan natin. Pero kung nakita mo to ng December, then probably inano ko siya for December. So, ayan. So, buksan na natin. Yan, ating mamahaling. Yan, pasensya na guys ha. Masyado naman gumbalok. Okay. Yan. Wow. Yan. Wood for Glory by Latafa. Yan. So, okay. Legit na to. Kasi packaging yung pag bibili nga pala kayo, lalo kung blind buy, maganda kung talagang familiar na kayo sa original packaging niya. And try nyo rin manood ng mga fake versus original para may idea kayo. Ayan, so far, naano ko siya na legit naman, galing talaga siya from Latafa. So, ito talaga yung packaging niya. Kasi yung nakuha kong packaging, talagang karton lang siya. So, kasi laki siya ng box. Tapos flip, tapos wala pang plastic, wasak pa yung box. Talagang halata. So, ayan. So, ito rin yung kanyang packaging. So, talagang, ayan. Halatang hindi pa nabuksan. Okay, so, buksan natin. I-report ko yun guys sa noon. Kasi waste of money. And usually, pag walang nagre-reklamo, magtutuloy-tuloy lang sila. Okay. Ayan. Wow. Ganda. Nagre-reflect. Ayan. So, Wood for Glory. Ayan. Badi Al-Oud. Ayan. From Latafa. So, UAE. So, yan yung kanyang box presentation. Okay, wait.
May reflection kasi. Ayan. So, matte black na karton. Then, so, balikan ko yan. Plain. So, andito yung kanyang mga info. So, okay. Yung kanyang hologram na sticker para malaman na siya ay legit. Ayan. Okay. And then, Body Al Oud, Eau de Parfum, 100 ml. Ingredients. Ayan. By Latafa.com, made in UAE. Ayan. And, ayan. So, matte black na karton, and then meron siyang transparent, so makikita mo na kaagad yung kanyang bote sa loob. And ito ay, alam ko di ganun siya, parang kabaong. Yes. So yun nga. Wow, ang ganda. Ayan, so ito yung kanyang box presentation. Ganito ba talaga yan? Nakaganito siya or dapat? Oo, talaga nakaganon. Talaga nakaganyan yung cup niya. Pag binuksan, wait. Yan. Ang ganda. Ang ganda niya sa personal, guys. Mukhang mamahalin. Talagang talaga siya yung inisyo. Okay, so sa battle presentation naman tayo. Ayan. Okay. Wow, ganda. So, ito yung kanyang Ang ganda, guys. Ang ganda. Hanep. Ayan. Ito yung kanyang battle presentation. So, matte black din siya na paano to? Para siyang alam niyo yung sa Prada Luna Rossa Carbon. Parang rubberized. Pero alam mong glass siya, made of glass, pero parang meron siyang coating ng rubber. Parang lang Or dahil sa kanyang pintura, rubberized din yung kanyang baka lang. Kasi yung texture niya pag hinawakan mo, para siyang rubber. Humahawak ka ng rubber. Ayan, so yan. And then, yun nga, may Latafa logo sa taas, sa kanyang cup. Yan. And then, meron siyang metal na ganito. Mukha siyang mahal. Parang itong magandang ipadala sa Pilipinas. No? Ang ganda, guys. Tapos, ang pulido nung pagka, niya. Even dun sa pinakamaliit na details, talagang ang pulido. Parang talagang nilaser siya or ayan. Ang ganda, guys. Kasi nakuha ko talagang may papapanood yun. Kung i-upload ko. Pag-isipan ko muna. Ayan, ang ganda, guys. Ang ganda. So, lalaking dating. Black and gold combination. Ang ganda yung pan-display. Wow. Ayan, so, isa to sa na-hype kasabay nila Assad. Ayan. Assad, nila Hawas, nila Fakar, tsaka ni Rams yata. Yun. Okay. So, okay tayo sa bottle. Ayan, meron pa pala sa likod, Latafa. Ayan. And then, Body Al Oud, Latafa, Eau de Parfum, made in UAE. Sa kanyang ilalim. So, gold-plated din siya sa ilalim. Paano ba, guys? Ang pulido ng pagkagawa.
Ayan. Nakalimutan ko yung term dito sa yung ganito, yung mga metal na for sure ni laser to eh. Oo. Nakalimutan ko yung term kasi meron ako na-applyan sa Pilipinas. American Technology yata yun, sa Mandaluyong. Isa to sa binibenta or inaano namin for rent. Yung machine for laser ng mga wood or steel or any kind. Basta inaano siya by water, kinakat siya by water or by laser or ganun yung mga machines namin nun before. 10 years ago pa yata yun. American Technology. So, nanggaling ako dun before. So, nakalimutan ko yung term kasi inaano ko to eh. Ayan. Alright. So, ang ganda ng bat. Okay na tayo sa packaging. Ito yung kanyang packaging. So, huwag kayong magpadaya. Then, ito yung kanyang bottle presentation. And, okay, amoy na natin. Wow, ang bigat. Ang bigat niya, guys. Kasing bigat niya yung... Ang bigat niya. Para rin siyang takip ni Hawas. Mga ganong kabigat. Mabigat siya, guys. Tapos parang nga siyang rubber. Para siyang rubber. Ayan. So, gold yung kanyang atomizer. Ayan. Then, try na natin siyang amoy. So, dati, sige, ibalik ko yung dati kasi nag-i-spray ako sa mismong box. Yung talaga yung start. Pero na-realize ko, sumasama yung amoy nung karton. So, nag-aamoy papel siya. So, maganda kung i-direct mo siya sa balat or sa hangin. So, try natin yung tatlo. Okay? So, mukhang ito, teka lang guys, kasi ano rin to, foam. Pero, sige, yan na. 1, 2, 3, 4. Naamoy ko na to. Kasi first time ko to naamoy. Pero naamoy ko na to. Hindi ko pa naamoy yung original, yung pinagayahan niya, yung inisyo. Naamoy ko na to. Parang may ganito akong pabango. Ayan. So, try ko naman sa balat. Sige, 1. Ay, 4 nga pala, no? Lucky 4. Medyo alcohol pa yung unang niya, no? Mga unang seconds. So, pero maano mo na kagad yung sweetness niya. Meron siyang hint ng sweetness. Okay. Okay, hindi ko na siya i-spray sa hangin kasi parang familiar na ako sa amoy niya. Madaming nababanguhan dito. Okay. I'll be honest with you. Okay. Okay, number 1, mabango siya. Oo. And ang unang pumasok sa akin is matamis siya. And then, yung insenso, which is yung nagpapa-arabo sa kanya. Okay. So, yun yung unang dalawang naamoy ko sa kanya. As an amateur. Okay, as an amateur. Hindi ako pro kahit 2 years na ako nagva-vlog. Wala akong kakayahan na i-ano siya. Lagi ko yan sinasabi. Disclaimer. Kaya sa mga followers ko na nag-i-expect ng mga ingredients, pag hindi ko siya naaamoy, hindi ko siya sasabihin. So, usually, ang maaamoy ko lang dito, hindi yung main kumbaga, paano ko ba? Sige, yung pinaka-obvious. Ayan, ito yung opening note niya.
insenso tapos sweet. Ang kaamoy niya, ito. Ito yung naalala ko sa kanya. 5 seconds. And I'm back. Nung unang pagka-spray ko, ayan, dito tayo. Yan. Ang unang pagka-spray ko, namoy ko kagad matamis. Yun yung opening niya. And ang unang pumasok sa isip ko, si 9pm. Matamis to. Pero yung tamis nito is parang ang designers, which is si from Jean Paul Gaultier. Liman. Ayan. So, gamit na gamit yan. Pero, yung sweetness nito na hinaluan mo ng insenso, ito na yung pumasok sa isip ko. Yan. Si Opulent. Si Blue Oud. Ayan. And may nasabi ako dito, actually sa lahat ng collection ko, nasa ano na yata ako ngayon, 47 or 48 na bote since nag-start ako. And I'm sorry to say, pero siya ang pinaka nasa huli. Followed by Versace Blue Jeans. So, parehas pang blue. So, mabango siya, pero yun nga, hindi ako fan ng mga insenso. I mean, sorry to say, baka ma-misinterpret, pero hindi ako fan nung amoy ng Arabo. Kasi parang yung feeling ko hindi bagay sa profile ko, no? Sa character ko parang hindi siya bagay. Unless siguro magpapabalbasarado ako, then lagi ako naka-tube or yung traditional suit. Medyo yon babagay-bagay pa yon. Pero sa itsura kong Asian na usually t-shirt and parang hindi siya babagay sa akin. Parang, oo. Bagay siya sa mga masculine yung features. Hindi lang Arabs, even mga ibang foreign, pero malayo siya sa mga Asians. Do Asian ng Arabs, no? I mean, yung mga parang hindi mo siya ma-picture sa mga Japanese, Chinese, Filipino, Indonesians, or even pwede. Pero pag mga Indian, Arabs, tapos yung mga malalaking lalaki, ano ba mga, hindi rin masyado sa puti, pero sige na, sa Arab na lang. Yun, sa mga Arabs talaga siya bagay, or sa mga foreigner na basta malalaking tao, yung masculine talaga yung features. Kasi amoy lalaki talaga siya. Lalaki yung amoy nito. So, ayan. Ayan. Okay. Pero, way better siya dito. Sobrang, magkano lang ang difference nila? Parang 30 to 40 reals. So, dito ka na. And, bote pa lang presentation. And yung amoy niya, panalo. So, gusto ko siya, hindi lang para sa, kumbaga parang, talagang pipiliin ko yung okasyon kung saan ko siya gagamitin. Pero hindi naman sa hindi ko siya gusto. Pero, honestly, gusto ko siya. Yan, lalo na sa mid. Ayan, nag-ano na siya, parang ito siya parang consistent siya sa sweetness. Pero medyo siya dito, nag-tone down sa mid. Ewan ko kung after 30 minutes, siguro maganda yung dry down nito, yung kapag talagang umano na siya sa'yo. Or siguro since ang tagal kong, or hindi ako masyado gumagamit ng incense base, or usually oud na mga, or oud base na mga na perfume, kaya hindi siguro ako ganun sa kanya kasanay. So,
Ito rin yung pumasok sa isip ko. Ayan, si Another Latafa. Yan. Matamis na medyo Arabo. So, ayan. Parang sila yung magkakaamoy. Ewan ko sa akin lang. Amateur ako guys. So, parang sila yung magkakaamoy. Pero kaya ko sila i-distinguish kung sino sila. Pero, yun nga. Parang ito yung mga kapatid niya na pumasok sa isip ko nung ispray ko to. So, wow. Wow. Ayun. So, okay. Yun lang. Pero mag-grade ko to mga 8. 8 out of 10. Or sige. Mataas yung 8 eh. 7.5. Dahil dun sa oud. Oh. Pero maganda siya. Packaging, bottle presentation, yung amoy niya. Titignan ko, i-follow up ko kayo sa susunod pag binuksan ko yung isang yun. So, try ko kayong wait lang. Naano ko na ba kayo dun sa last? Ayan. So, ito nga pala yung last ko. So, ano ko dito? Well, yun nga yung sinabi ko na para siyang in-expect ko, para siyang yung cherry ball. Kung alam niyo yung mga batang 90s, yung mga nabibili lang sa mga sari-sari store, yung bilog na kulay pula na bubble gum. Ganun yung pumasok sa isip ko nung unang amoy ko to. And then nung nabili ko siya is talagang doon ko na naamoy yung rose. Kasi sabi ko, nasan yung rose nun? Amoy siyang cherry sa akin. Pero nung nabili ko to, amoy rose siya. Talagang hindi ako nagsisisi na binili ko tong ba't ako lagi dito nakatingin? Ito pa yung camera. Ayan, so ayan. Rose base, okay sa blind buy. Pero sa mga amateur, wag muna. So, dun muna kayo sa medyo mas appealing. Ito medyo na na kayo na medyo nauumay na kayo sa mga mass appealing fragrances. So, try nyo yung mga medyo playful or medyo unique. O, kumbaga yung hindi nyo masyado naaamoy sa mga tao. So, ayan. So, isa to. NC Enclanois. Lalique. Ayan. So, wow, bango. Ayan. Ito ginagamit ko for 2 weeks na sa work. So, ayan. So, yun yung recap ko sa kanya. Or, follow, ang tawag sa ganun? Kalimutan ko na. Anyways, ayun. So, 7.5 or 8. Sige, mga ganun. Yung grade natin dito. So, approve ba sa akin? Yes, approve. So, gagamitin ko ba? Oo, pero medyo talagang pili. Siguro kung magmo-mall ako. Pero kung sa work lang, pwede rin. Kasi puro Arabo kasama ko dun. So, baka mas ma-appreciate nila to. So, ayan. So, Oud for Glory or Body Al Oud by Latafa. Perfect. Hindi pala. Okay, so mag-ano na tayo? Thumbnail. Ilas ko na yung thumbnail bago mag 30 minutes. Wait. Yan guys sorry, hindi na ako nag-e-edit talaga guys. Pagpasensya nyo na.
Okay. Bye guys.